Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte pansamantalang ikinulong sa Kamara matapos lumabag sa ilang patakaran ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Bagyong Pepito nag-iwan din ng malaking pinsala sa Nueva Vizcaya. Mahigit 100 mga bahay totally damaged, habang mahigit 700 mga bahay ang partially damaged. Mga evacuee pansamantalang nanunuluyan sa mga barangay at munisipyo. Department of Health nababahala sa patuloy na pagtaas ng kaso ng childhood pregnancy sa Pilipinas. At DILG Secretary John Vic Rimulya hinikayat ang mga mayor na regular na i-check ang mga resort at hotel dahil ginagamit umanong Pogo Hub. Balik na sa normal ang pamumuhay ng mga residente sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Gayunman, bakas pa rin ang mga pinsalang iniwan ng bagyo. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Sandalan kung ituring ni Aling Tessie ang kanyang sari-sari store sa Solano, Nueva Vizcaya. Pero napilayan ang pinagkukunan ng pangangailangan ng kanyang pamilya nang manalasa ang Super Typhoon Pepito. Halos mabagsakan na ng puno ang kanyang tindahan dahil sa lakas ng hangin. Yung sari-isa dyan, tapos yung mga nahulog pa yung ano dyan, yung nilagay nilang na yung pangalan ng tindahan. Talaga nga parang yung may tunog talaga. Tapos pag tumingin kami dyan sa taas, ang nakakatakot. Parang yung parang umikot tapos saka parang may tawag yung ipo-ipo ganun. Kaya doon kami natatakot, baka pag dito sa bahay baka iikot na yung bubong mawala, pero awan ng Diyos naman, hindi naman siya dito sa amin. 3 araw na rin silang nagtitiis sa brownout. Dagdag kalbaryo rin ang kawalan ng communication line. Walang kuryente hanggang ngayon, tapos kahit po ng signal ng cellphone wala po. Yung mula nung walang kuryente, yung paninda namin na yung ice candy na tunaw, pati yung mga soft drinks hindi na malamig, kaya hindi gaanong mabili ang soft drinks namin kasi hindi na malamig. Yan naman ang balita sa amin na 2 weeks daw, saka magkakaroon kami ng kuryente. Isa lang ang bayan ng Solano sa 15 bayan sa Nueva Vizcaya na wala pang supply ng kuryente simula noong tumama ang Bagyong Pepito. Sa area po kasi medyo mahirap pong puntahan, bundok po kasi. Ayon sa Nueva Vizcaya Electric Cooperative o Novelco, aabot sa 10.4 million pesos ang reported partial cause of damage sa mga pasilidad ng electric company dahil sa Bagyong Pepito. Patuloy ang pag-aayos ng Novelco sa mga bumagsak na poste at power restoration. Bukas naman ang tanggapan ng Electric Cooperative para sa customers na nais mag-charge ng kanilang cellphone. Panawagan naman ni Aling Tessie. Yung dapat yung kuryente, dapat sana maayos sana bukas, kung pwede lang. Kasi kailangan talaga namin. Ngayon mainit na, hindi kami makatulog. Itong mga soft drinks ko, maapektuhan, wala ng kuryente, hindi na malamig. Base sa ulat ng Nueva Vizcaya Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 10,500 individual ang nasa evacuation center as of 10 a.m. kahapon. Severely affected area po namin is Alfonso Castañeda po, kasi siya pong unang natamaan ng bagyo noong Sunday na madaling araw. Mahigit 100 mga bahay ang totally damaged, habang mahigit 700 mga bahay ang partially damaged. Pansamantala munang namamalagi sa mga barangay at munisipyo ang mga evacuees. Patuloy ang pamimigay ng family food packs ng Provincial Social Welfare and Development Office sa mga inilikas. Ongoing ang clearing operations at damage assessment sa mga bayan ng Bambang, Bayumbong at Quezon. Mayroon pa kaming mga assessed damage sa mga landslides sa mga roads po. 17 listed roads na kung saan i-estimate pa natin na 99 million po ang damages. Ayon sa Nueva Vizcaya PDRRMO,
Humupa na ang baha sa mga lugar na apektado ng pagbaha dahil sa bagyong Pipito. Pero one-way passable lang ang mga kalsada sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road at Nueva Vizcaya, Benguet Road. Inirekomenda na ng PDRRMO sa Provincial Government ng Nueva Vizcaya na isailalim na sa state of calamity ang lalawigan. Patuloy pa itong pinag-aaralan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang mga ahensya ng gobyerno sa pamamahagi ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Kagaya na lang sa Camarines Norte kung saan naihatid ng DSWD ang halos 2,000 family food packs katuwang ang Philippine Air Force. Si Vanessa Nieva na Radyo Pilipinas Naga sa Balitang Pambansa. Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na maihatid ang mga essential relief assistance sa mga naapektuhan ng bagyong Pipito sa Calaguas Island sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte. Sa pamamagitan ng pag-airlift sa tulong ng helicopters ng Philippine Air Force, kabuuang 1,965 na mga family food packs ang naihatid at nakatakdang ipamahagi sa mga remote island barangays ng nasabing bayan, partikular na sa Barangay Banukbok, Mangkawayan at Pinatigasan. Nabatid na ang Calaguas Island ang isa sa mga labis na naapektuhan ng bagyong Christine at naisailalim naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 noong Super Typhoon Pipito. Una namang nagsagawa ng Rapid Disaster Assessment and Needs Analysis sa lalawigan para sa ebalwasyon sa iniwang pinsala ng bagyong Pipito. Tiniyak naman ng DSWD Bicol ang maigting na pagkikipag-ugnayan sa ibang mga response organizations upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng serbisyo at suporta sa mga komunidad at individual na nangangailangan ng asistensya sa pagbangon matapos ang nagdaang bagyo. Samantala, ang Office of Civil Defense Bicol, katuwang ang Provincial Government ng Camarines Norte at Philippine Air Force ay nagsagawa ng aerial assessment sa Camarines Norte upang malaman ang pinsala na iniwan ng Super Typhoon Pipito sa lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Naga, Vanessa Nieva para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang disaster response operations ng Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan nating nasalanta ng mga bagyo. Sa ngayon, nakapag-abot na ang ahensya ng higit 400,000 na kahon ng family food packs sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Marce, Nika, Ophel at Pipito. Ipinamahagi ang mga family food packs sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Bicol. Nabigyan din ng mga family food packs sa mga pamilyang binaha sa Mimaropa, Eastern Visayas at Calabarzon. Pansamantalang ikinulong sa Kamara ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte matapos lumabag sa ilang patakaran ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa pagdinig kahapon ng komite, ilang kaduda-dudang detalye naman ang natukoy sa liquidation documents ng ahensya. Si Mela Lesmuras ng PTV sa Balitang Pambansa. Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Any second? If I may be allowed. Any second to the motion? Uh, Duly seconded. Is there any objection? Hearing Your none, the Honor. motion is carried. Sa kulungan ng Kamara ang bagsak ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Yusek Zulayca Lopez. Ito'y matapos patawan ng contempt order ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang dahilan, undue interference with the committee proceedings. Pero paliwanag ng mga kongresista, ito ay bunga na rin ng sunod-sunod na maling aksyon ng opisyal. Mananatili si Lopez sa detention facility ng Kamara hanggang sa Lunes. The basis really is the totality of acts, including all the letters, questioning the jurisdiction, failure to attend our numerous hearings in the past. Bago yan, una nang nakontempt si OVP Assistant Chief of Staff Asek Lemuel Ortonio dahil naman sa muling pagliban sa pagdinig. Sa talakayan, muling nasita ng mga kongresista ang kahina-hinalang liquidation documents sa pondo ng OVP at DepEd noong ito'y pinamumunuan pa ni VP Sara. Tulad na lang ng pagkakaroon ng parehong pangalan pero magkaibang pirma sa acknowledgement receipts. Ako, ordinaryo po ako na tao. I'm not an auditor, but as you can see it, pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating
questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma. Sa DepEd naman, napo na rin ang makakasunod na paglalabas ng pondo ng ahensya sa loob lang ng isang araw sa iba't ibang lokasyon. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the cash. Sa gitna ng mga usaping ito, sinubukan pang magpaliwanag ng mga resource person pero hindi ito kinagat ng mga kongresista. Si Vice President Duterte pinili namang wag nang dumalo sa pagdinig. Bago naman ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang hiwalay na House Quad Committee naghain ng panibagong panukalang batas. Yan ang House Bill number 11117 o Proposed Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law na naglalayong mapabilis ang pagkansela ng mga birth certificate na iligal na nakuha ng mga foreign nationals sa bansa. Hindi natin palalampasin yung mga kawani ng gobyerno na naging instrumento dito sa mga anomalyang ito. Mula sa PTV Manila, Meleles Moras para sa Balitang Pambansa. Mga ahensya ng gobyerno walang patid sa paghahatid ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Katunayan, may panibagong batch ng family food packs sa ibiniyahe patungong Catanduanes. May balitang pambansa si Denise Osorio ng PTV. Non-stop ang Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard sa paghahatid ng family food pack sa mga sinalanta ng bagyo. Kinargahan ng BRP Teres Magbanwa ng 12 FFP na papuntang Catanduanes. Ito na ang ikatlong paglalayag ng barko para mag-transport ng relief goods. Target po natin is 30,000. Pero sa ngayon, ang kakarga namin is 12,000 kasama namin yung isang barko natin na 44 meters. Makakarga din sila ng 3,000 food packs. Papunta ang mga FFP sa Catanduanes kung saan halos 100,000 residente ang apektado ng bagyo. Sa kabuuan, nakapag-abot na ang DSWD ng higit 450,000 kahon ng FFPs. Para yan sa mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito. Kasama sa nahatiran ng tulong ang Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas at Calabarzon. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Naalarma ang Department of Health dahil sa tumataas na kaso ng childhood pregnancy sa bansa. Kaya nakikipag-ugnayan ng Health Department sa Department of Education para matugunan ito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo. Nababahala ang Department of Health sa patuloy na pagtaas ng kaso ng childhood pregnancy sa Pilipinas. Sa huling tala ng DOH, bahagyang bumaba ang kaso ng childhood pregnancy noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya kumpara sa nakalipas na 2 taon. Pero muling sumipa noong 2021 hanggang 2022. Ilan sa hamon ng kagawaran sa pagpapatupad ng mga programa kaugnay sa responsible parenthood at family planning ang kakulangan sa edukasyon ng mga kabataan, kakulangan sa sapat na kaalaman kaugnay sa modern family planning methods, kabilang na ang paggamit ng contraceptives at religious at cultural background. Dahil dito, nakikipag-ugnayan ng ahensya sa kagawaran ng edukasyon. I have a problem between the 10 to 16 years old kasi that's actually technically statutory rape. May kakabit din tong childhood pregnancy ang ating HIV among children because we're getting HIV cases at 15 years old. Ayon pa sa Health Department, ilan sa dahilan sa pagtaas ng kaso ng childhood pregnancy sa bansa ang matagal na exposure ng mga kabataan sa internet, peer pressure, socio-economic classes at cultural factors. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy ang kanilang pagpapaigting ng family planning programs na magbibigay ginhawa sa bawat pamilyang Pilipino. We're going around in the Purok Kalusugan program
primary healthcare, looking at pregnant mothers and people that would want modern methods of contraception. Mula sa PTV Manila, BN Manalo, Balitang Pambansa. Isinasapinal na ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap ng Philippine National Police na ipatutupad mula ngayong taon hanggang 2028. Ayon sa PNP, ang recalibrated na estratehiya ay bunga ng mga natutunang aral sa mga nakalipas sa kampanya. Layunin ng new drug campaign na isaalang-alang ang mga makataong pamamaraan. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, ang roadmap ay nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bloodless pero mabisang kampanya laban sa illegal drugs. Dagdag pa ng PNP Chief, kabilang sa mga bibigyang pansin sa bagong roadmap ang pinaigting na operasyon at mapanagot ang mga sangkot. Kailangan mabigyan ng kamalayan ang publiko sa delikadong epekto ng droga sa pamayanan. Balita naman mula sa PNA, aprobado na ng Commission on Appointments sa pinakabagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Juanito Victor John Vic Remulla. Kinumpirma ni CA Majority Floor Leader Luis Raymond Villafuerte Jr. ang pag-appoint sa former Cavite Governor na si Remulla. Anila, makakasama na nito ang kanyang kapatid na si Justice Secretary Crispin Remulla sa gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil dito, binigyang diin ni John Vic Remulla ang kanyang mga plano, kabilang na ang pag-streamline ng police organization. Isa rin sa kanyang tututukan ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa computation ng Internal Revenue Allotment. Mababatid naman na pinalitan sa pwesto ni Remulla ang dating kalihim ng DILG na si Benjamin Benhur Abalos. Samantala, kinumpirma rin ng CA ang pag-appoint sa bagong chairperson ng Civil Service Commission na si Marilyn Baruwayap. Nagsilbi noon si Baruwayap bilang Undersecretary ng Special Concerns Office at External Affairs ng Communications Operations Office ng DAR. Siya rin ang kauna-unahang babaeng Secretary General ng Kamara simula noong 14th Congress hanggang sa ika-15 at ika-16. Tinapos na ng Senado ang huling yugto ng interpellations para sa 2025 proposed national budget. Ang ilang ahensya ng gobyerno ay sumailalim din sa masusing pagtatanong at pagtalakay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas. Tinapos na ng mga senador ang period of interpellations o panahon ng pagdedebate para sa 2025 proposed national budget. Mag-uumaga na nang matapos ang sesyon kanina, kung saan ilang kagawaran pa ang sumalang. Sa budget ng DSWD, tinanong kung aling ahensya ng gobyerno ang pinakamabilis lapitan sa mga nasira ang tahanan kapag may kalamidad. San ho sila hihingi ng pangbili ng yero? Sa hunot dulo, DSWD pa rin ang pinakamabilis. Kapag kumpleto at buo yung listahan ng mga opisyal at na-verify ng mga lokal na mga social welfare, sa loob ng 1 linggo na bayaran sa Bicol yung mga nasalanta ng Typhoon Christine at nabigyan ng 10,000 kada isa. Sana ganun. Tinanong naman ni Senator Loren Legarda kung anong pinagkaiba ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program at ayuda para sa Kapos ang Kita Program. May mungkahi rito si Senator Amy Marcos. Kaya eto nga, pinopropose ko na sana dagdagan yung iba na developmental at sa kabila nun, ipagkaisa na ang AIX at AKAP para hindi na nagkakaroon ng salisan, ng turuan, ng kalabuan. Sa budget naman ng DICT, inungkat ni Senadora Risa Hontiveros ang naging problema kamakailan ng isang mobile wallet app kung saan may napaulat na hindi umano otorisadong transaksyon na fund transfer. Last November 11th, it was reported that the DICT had started its investigation of the incident. Paano po magko-confirm ng DICT kung yung unauthorized deductions ay talagang sanhi ng reconciliation errors o gaya ng sinususpetsya ng ilang mga tao ng mga hackers o ibang malicious actors? The DICT investigated the matter in coordination with the BSP. Fintechs, including GCash, is regulated by the BSP. But in this particular case, the DICT coordinated with the BSP to investigate what really happened. Sa deliberasyon naman ng budget ng DPWH, inalam ng ilang senador kung ano-ano ang mga big-ticket flood control projects na makatutulong sa problema sa baha. There's an ongoing updating of
Marikina, Pasig. Ang alam ko rin, actually, there's also the study of the Sierra Madre flow of the water from the Sierra Madre mountains and how it is actually the construction of 3 dams. But that's the long-term project. We also have the MMDA that they're in charge of these pumps, water pumps, all pumping stations all over Metro Manila. Ngayon tapos na ang period of interpellations, inaasahang susunod na ang period of amendments kung saan dito na pwedeng magsingit ng amyenda ang mga mambabatas bago tuluyang pagbotohan ang pag-aproba sa budget. Mula sa PTV, Daniel Manalastas para sa Balitang Pambansa. Pagpapalakas ng local production ng mga agricultural seed, ito ngayon ang isa sa mga plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa ika-8 pagpupulong kasama ang Private Sector Advisory Council. Binanggit ng Pangulo ang pagpapalakas ng agricultural productivity ng mga local seed ng ating bansa. Ito'y sa pamamagitan ng paghimok sa mga kababayan nating state university at college graduates. Aniya ang mga SUCs ang bahala sa seed production, habang ang mga magsasaka ay pagtutuunan ang pagpapalaki sa mga seedlings. Samantala, inatasan din ng Pangulo ang mga concerned government agency na makipag-ugnayan sa mga SUC sa paghimok sa kanilang mga mag-aaral. Paglilinaw ng Pangulo, imbes na pagpapalaki sa mga binhi, research at development ang kanilang pagtutuunan. Pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension, malaking tulong sa publiko. Bukod kasi sa mapapabilis ang biyahe ay makakatipid pa ang mga commuter sa pamasahe. May balitang pambansa si Bernard Ferrer ng PTV. Inaabot na mahigit 2 oras ang biyahe ni Pao mula Cavite papasok sa kanyang eskwelahan sa Taft, Manila. Kaya malaking tulong sa kanya ang pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Very easy na lang siya and mabilis kasi galing pa ako ng Cavite. So like 30 minutes na lang siya and hindi na ako nalilate sa school. Nakakatipid din siya ng 50 pesos mula sa dating 100 pesos sa kanyang pamasahe. Nabawasan din ang sinasakyan ni Jaren dahil diretso ng biyahe niya mula sa Quezon City hanggang PITX sa Parañaque. Sa amin po sa Quezon City until 5th Avenue and then 5th Avenue LRT Station until EDSA Taft. Tapos Carousel po, pupunta dito sa PITX. But ngayon po, Egypt na lang until 5th Avenue LRT Station, tapos hanggang dito na po siya. Umaasa sila na makukumpleto na ang buong LRT1 Cavite Extension upang mas mabilis na ang biyahe nila. Ang LRT1 Cavite Extension Phase 1 ay ang unang railway project na nakumpleto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Ito ay may 5 bagong istasyon na kinabibilangan ng Redemptorist Asiana Station, Nia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. Santos Station. Pagbubukas na ito, inaasahan natin yung mas mabilis na biyahe from Quezon City to Parañaque and vice versa, no? In less than an hour. Ang Phase 1 ay nagkokonekta sa Baclaran Station hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque. May kinabang dito ang nasa 80,000 pasahero. Sa kabuuan, umaabot na sa 26 na kilometro ang haba ng LRT1. Taong 1984, pinasinayaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang LRT1 UN Avenue Station mula Baclaran Station. Maliban sa LRT1 Cavite Extension ay may iba pang railway project na kasalukuyang ginagawa ang pamahalaan. Kabilang dito ang Unified Grand Central Station, Metro Manila Subway Project, MRT-7 at North-South Commuter Railway. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Dahil nalalapit na ang Pasko, alamin muna natin ang presyohan ng mga Christmas decorations sa dapitan sa Maynila. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, halos isang buwan na lang Pasko na, kaya naman dito sa Dapitan Street, todo-todo na ang pagbebenta ng mga Christmas decors. Isa sa mga pinakamabenta ay ang mga parol. Merong mga ready-made na, pero karaniwan ay made to order na. Kapag gawa sa plastic at bamboo frame, nasa 70 hanggang 350 pesos ito, depende sa laki. Pero meron yung mga gawa sa ratan na patok ngayong taon na nagkakahalagang 250 hanggang 500 pesos ang isa. Ayon kay Ambonik daw, may-ari ng stall at gumagawa ng mga parol, karaniwang ubos ang mga gawa sa ratan at nag-o-order ng maaga ang mga bumibili para hindi maubusan.
lalong lumalapit, lalong dumadami. Maraming order kami. Halos na nga wala na kaming tulugan. Kahit magpagupit, nakakalimutan ko na magpagupit dahil sa dami ng order. Pero para sa iba na nagbebenta ng mga Christmas decors, matumal na raw ngayong taon, hindi tulad ng dati. Ani ni Marites Suarez, posibleng dahil ito sa nauusong online shopping. Siyempre, iba hindi na lumalabas, nag-o-order na lang. Kaya kami, hindi na ganong nakakabenta. Mahirap talaga ngayong taon na to, sobra. Tumal. Malapit na, 1 week na lang, tapos na talaga. Ano na kami, stock, tago na, wala na. Next year na naman ulit. Naomi, sa ngayon, sarado pa rin ang karamihan ng mga tindahan dito sa Dapitan Street na dati-dati ay bukas at busy na ng ganitong oras. Kaya naman para sa ating mga mamimili, kung gusto nyong makamura, pumunta na kayo dito sa Dapitan Street bago pa mag-December para makabili ng murang Christmas decors. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Dapitan Street. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pangbansa. Maraming salamat, Denise Osorio. May panawagan ng Pag-ibig Fund sa kanilang mga miyembro na i-download ang pinakabago nilang virtual Pag-ibig app. Ito'y para mas maging mabilis umano ang kanilang transaksyon sa ahensya. Si Sofia Tornos ng PIA Socsargen sa Balitang Pambansa. Hinimok ng Pag-ibig Fund ng mga miyembro nito na i-download ang Virtual Pag-ibig mobile app para sa mas mabilis na transaksyon sa ahensya. Ipinahayag ni Engineer Domingo Caña, the second acting area head ng Pag-ibig Southwestern Mindanao, sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas kamakailan lamang ang kahalagahan ng Virtual Pag-ibig app sa pagpapadali ng mga transaksyon ng mga miyembro, lalong-lalo na sa pag-access at pangangasiwa ng kanilang accounts online. On Virtual Pag-ibig po, sir, our members can check their records online, can actually check on the loan payments, whether updated ba yung employer that to remit their monthly payments. They can even apply for cash loan online. Ayon sa opisyal, mas convenient na ang pagrehistro ng mga employer sa kanilang mga empleyado online, pag-manage ng kani-kanilang loan applications at pati ang pagsusumite ng mga loan application. We created our Virtual Pag-ibig, which provides members at 24/7 online access and several other features that make transacting with Pag-ibig Fund a lot easier. Sinisiguro rin ng Pag-ibig ang patuloy na paggawa sa mga hakbang upang mas maging maginhawa at maayos ang serbisyo sa kanilang mga miyembro. Mula sa Philippine Information Agency Socsargen, Sofia Zabate-Turnos, Balitang Pambansa. Mula naman sa Philippine News Agency, hinikayat ni DILG Secretary John Vigremulla ang mga mayor na regular na i-check ang mga resort at hotel na ginagawang Pogo Hub. Layo nitong matigil na ang operasyon ng Pogo sa bansa. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, ibinunyag ni Remulla na may ilang Pogo na nag-apply ng permit bilang resort, hotel o restaurant upang itago ang kanilang operasyon. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyari sa Lapu-Lapu City na ginagawang front ng Pogo ang mga restaurant, hotel at bar. Binigyan diin ni Remulla na sa ilalim ng Local Government Code of 1991 na may kapangyarihan ang mga mayor na magbigay, magsuspinde o magkansela ng permit kapag lumabag sa batas ang isang establishmento. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.